Hello Leo, Sun Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ninyo, mindset. Okay? Find a different perspective. So, maybe this is the perfect time para sa'yo, Leo, na magbago, no, ng approach sa buhay, baguhin yung tingin ninyo sa sarili ninyo, sa mga tao, sa mga sitwasyon, yung mga ganon. Okay? Maaari, no, na yung mindset ninyo kailangan ng magkaroon ng repair. Kailangan magkaroon ng change, 'di ba? Yung ganon. So, maaari, no, na magkakaroon din kayo ng time para makapagnilay-nilay, makapag-isip-isip, makapagmuni-muni ngayon in order for you, 'di ba, to change your mindset. So, fated encounter, serendipity. Napakaganda, pakaswerte. Maaaring meron kayo rito makikilalang bagong tao, no? At ano ito, maaaring hindi mo, alam mo yun, yung parang hindi mo inaasahan ang sitwasyon na to na pwedeng mangyari, pero it will happen kasi ito yung magdadala sa iyo sa taong ito. You know, this is fated encounter. Nakatakda na to, nakasulat na to, kumbaga nakasemento na to doon sa record ng universe, na ba, na sa mga pagkakataong ito, yung taong ito ay kailangan na mapunta sa path mo kasi this person is going to play a significant role in your life sooner or later. So, we also have cleanse, clear space for positive energy. So, napakaganda kasi siguro sa ngayon, sipag mo, you know, maaring nakaplano ka na ngayon, since sa ngayon, maaaring marami kang oras, diba, para makapaglinis, makapag-declutter ng inyong living space, ng inyong opisina, ng inyong table, ng inyong kusina, kwarto, mga ganon, mga cupboard siguro. So now you have so much time, diba, to clean up your living space, you know, para na matanggal, no, yung mga siguro nakakaramdam na kayo na ang gulo. 'Di ba? Kasi pag makikita mo din yung magulo, makalat ang paligid mo, nakikita yan ang mata mo, it creates a negative effect, no, sa atin psychologically. Kaya minsan parang pag nagmagulong paligid mo, ang gulo din ng isip mo, naguguluhan ka din, nabibwisit ka. Alam mo yun, parang hindi ka rin makapag-isip ng maayos, hindi ka makapag-concentrate kasi nakikita ng mata mo kapag dilat ang mata mo, 'di ba? Ang gulo. Kaya po pwedeng yan din ang nag-trigger sa inyo na teka nga muna, mag-declutter muna tayo, maglinis nga muna tayo, 'di ba? Kaya maaaring yan, mabibisi kayo sa pagdi-declutter. So we also have detour. You know, this is the time that you are also going to realize na it's about time now for you to change the course of your life. Maaaring pwedeng meron ditong mga, let's say, meron ka ng konkretong plano. 'Di ba? Alam mo na kung ano yung gagawin mo, kailan mo sisimulan, maybe you are just, you know, meron na lang mga paunti-unting iniipon ka na lang ng mga gamit or whatsoever na kakailanganan mo, and all of a sudden, 'di ba, a new opportunity comes in, 'di ba, na talagang mababago ang inyong sitwasyon, na instead of you doing those things na pinaghandaan mo, maring all of a sudden isasantabi mo yon because you are going to take advantage of whatever is the new opportunity that came in. Or pwedeng merong someone, or a situation, biglaan na mangyayari, kaya maisasantabi mo kung ano ang plano mo at ito muna yung uunahin mo, diba? So, what else? Maraming salamat, no, for subscribing. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you. And also, maraming salamat din for not skipping the ads, no? Malaking tulong po yan sa akin. So, adaptability. This is what you are also going to do, no, sa ngayon. Or maaring ito yung kailangan ninyong gawin sa ngayon. Ito yung
po pwedeng bagong style, kung baga, or po pwedeng bagong panibagong approach, no, na kailangan ninyong gawin, no, na maging adaptable kayo, maging flexible kayo, kasi when you are adaptable to things, no, na nandiyan dyan sa harapan mo, you will get to where you want to be. Kasi hindi ka nagrereklamo kahit merong biglang pagbabagong kailangan gawin, merong biglang dadating at mababago ang inyong sitwasyon. When you know how to be adaptable, how you can get around, diba, that situation, walang problema. Things will go smoothly kasi mabilis kang mag-adjust, natuto ka kung paano mo to i-handle, yung gano'n, no? And everything will be all right. So, by the way, if gusto po ninyong mag-join sa membership, just click the join button sa baba ng video, okay? So, we also have fluorite. Ayan. So, this is very spiritual, no? Na crystal or stone. And perfect ito, 'di ba? Nasa taas talaga niya si cleanse energy. Kasi si fluorite din, nakakatulong ito lalo na kung gagamitin mo yung stone na to during meditation. It really helps you. It will really help you na magkaroon kayo ng clarity, magkaroon ng enlightenment, no? Talagang matutulungan kayo na maging malinaw ang inyong isipan. So, eto, tulad nito, maglilinis ka sa ngayon, 'di ba, ng inyong living space. So, ang magiging epekto nito kasi magiging organized na, malinis na. So, magkakaroon ka din ng kaayusan sa pag-iisip mo, 'di ba? At hindi ka na maiinis, hindi ka na maguguluhan. So magtutulungan, 'di ba? Ngayon ang energy ni fluorite, no? Kasi ito din, 'di ba? Ito din ang energy message para sa inyo na definitely you are going to get that clarity, pati ang kalooban mo, 'di ba? Mararamdaman mo ang purity of heart, na purity of your intentions, 'di ba? Mararamdaman mo din 'yan na magkakaroon kayo niyan sa ngayon. And maybe epekto 'yan, 'di ba? ng pagki-cleansing ninyo. So, what else for Leo? We have release. Ayan, so talaga ito, decluttering your life, no? In various facets. Ito, maglilinis kayo ng space ninyo, ng living space ninyo. And si releasing din, no? Ganun din. Pwedeng this is this signifies na talagang magki-cleanse kayo, magre-release kayo ng mga bagay sa buhay mo, magdi-declutter ka, magtatapon ka ng mga basura, 'di ba? Sa bahay mo, basura sa buhay mo. Kasi yung releasing na to, this is purging, no? Whether it is material things, whether it is non-tangible, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon kasi yung releasing na to, mga basura din ito, 'di ba? Pwedeng mga bagay yan, pwedeng sitwasyon na hindi mo naman na talaga kailangan na nandiyan ka, pero nandiyan ka pa rin. Pwedeng ma-realize mo din yan sa ngayon, bakit pa ba ako nandito? Hindi naman ako kailangan dito, or hindi ko naman to kailangan sa buhay ko. 'Di ba? So, pwedeng iiwanan mo na ang sitwasyon na yan. Or pwedeng tao ang i-release mo dito. 'Di ba? Pwedeng meron kang ma-realize na bakit ko ba kinikip sa buhay ko yung taong ito? Nabibwisit na lang ako dito kasi negative energy lagi ang hatid nito sa iyo, 'di ba? So bakit mo pa ikikip ang taong yun sa buhay mo na hindi naman positive ang dala nito? So mahahawa ka lang ng kanyang negativity. So examples lang 'yan ng mga circumstances na pwedeng meron din kayo, kaya kayo ngayon magre-release, no, ng mga ganon
'Di ba? Kasi mararamdaman mo na mabigat na ito sa buhay mo, pampabigat na lang sa buhay mo, 'di ba? Kasi kung ano man ang hindi dito napapakinabangan na, hindi naman ito nagse-serve ng best interest ninyo. Yan ang mga bagay, tao, sitwasyon na dapat na ninyong tanggalin sa buhay ninyo. Kasi it's not going to help you na mag-prosper kayo, na mag-grow kayo. Instead, mas pwede pang makahila yan sa inyong pababa, imbes na pa-forward. So, we also have King of Wands. So, si King of Wands, this is, leadership. Pwedeng meron kayong leadership quality. Nakikita yan ng mga boss ninyo. Nakikita yan ng employer ninyo. And, maaari, napapromote ka na, mabigyan ka ngayon ng mataas na position sa inyong trabaho. So, we also have celebration in the Four of Wands. Merong mga blessings dito na po pwedeng dadating, at maaaring yun ang isa-celebrate mo. Katulad nito, swerte ito si Page of Pentacles. Merong swerteng hatid ito sa inyo, lalo-lalo na sa inyong money, career, and finances. So, po pwedeng meron ditong perang dadating, pwedeng merong balitang dadating na matanggap na kayo sa trabaho, na-approve na yung loan ninyo, or kung ano pa man, na related pa. Pwedeng pag-aaral yan, diba? Baka na-issuehan kayo dito ng acceptance na sa school na talagang gustong-gusto ninyong makapasok. Yung mga ganun ba? So, possible na yan ang isa-celebrate ninyo, or okasyon. Baka pa pwedeng merong birthday dyan, anniversary, merong achievement, merong kasalan, merong engagement, So, kung ano man ang okasyon, you're going to celebrate that. O pwedeng ikaw mismong mag-host niyan, or pwedeng maiimbitahan ka. So, regardless, have fun. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.